Sa eksena na ito, si 06 ay nasa isang tawag sa telepono, pinag-uusapan ang tungkol sa seryosong injury na natamo ni 018 na mangangailangan ng oras para gumaling. Binanggit ni 06 na muntik na iton mamatay at inilahad na ang responsable sa pag-atake ay si Alice, na kilala bilang nangungunang asasin ng organisasyong Forest. Napag-usapan ni 06 ang pambihirang kasanayan ni Alice, ngunit tinukoy din na mahirap siyang kontrolin. May mga tsismis na ang Forest ay sinasamantala ang kahinaan ni Alice at manipulahin siya. Binanggit din ni 06 na ipinahayag ng Forest na ang pag-atake ni Alice ay hindi isang opisyal na misyon. Si Eugene, nakausap ni 06 sa telepono, ay nagbigay ng kanyang reaksyon. Pinagnilayan niya ang sitwasyon, lalo na ang katotohanang nauna nang inatake ang numbers. Ipinahayag ni Eugene ang kanyang pagdududa na basta na lang palalampasin ni 02 ang insidenteng ito. Ipinagpatuloy ni 06 ang pag-uusap sa telepono, binanggit nito na habang ang ilang mga miyembro ay nagtataguyod ng pagpapakita ng lakas at iminumungkahi ang pag-atake sa Forest bilang tugon, si 02 ay pumipili ng mas maingat na diskarte. Ang maingat na tindig na ito ay iniugnay sa mga pagbabago sa loob ng kanilang organisasyon, partikular na ang kanilang paghihiwalay mula sa kampo at ang pagbawas sa bilang ng mga miyembro. Kinilala ni 06 ang mga pagbabagong ito bilang mga dahilan sa nagbago ring asal ni 02 at nagpayo kay Eugene na mag-ingat din, lalo na kung haharapin nila ang hindi kilalang mga tao. At habang nakikinig si Eugene kay 06, naalala naman niya si 02 at ang kasalukuyang sitwasyon. Kinumpirma niya ang payo ni 06 sa pamamagitan ng simpleng tugon na nagpapahiwatig ng kanyang pag-unawa at posibleng pag-aalala sa umuusbong na mga kalagayan. At tinapos na ni Eugene ang kanyang tawag sa telepono kay 06 at lumipat sa isa pang telepono para magpadala ng mensahe kay Dayon. Tinanong niya kung tapos na ba si Dayon at sumagot si Dayon na katatapos lang niya at papauwi na. Ngumiti si Eugene nang mabasa niya ang mensahe ni Dayon na nagpapahiwatig ng ginhawa. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Eugene na naglalakad sa kalye, kung saan bigla siyang nakaramdam ng flashback mula sa kanyang mga araw ng pagsasanay sa kampo. Naalala niya ang matinding pagsasanay na nagdulot ng paglabo ng kanyang paningin sa pagod, simbolo ng sobrang hirap at pisikal na pagsubok na kanyang tiniis. Sa panahon ng alaalang ito, malinaw na naalala ni Eugene ang isang sandali kung kailan binigyan siya ng pagkain ni 02. Hinimok siya ni 02 na tiisin ang hirap, sinasabing hindi pa tapos ang lahat. Tinanggap ni Eugene ang pagkain at tumingin kay 02. Nagbigay ng payo si 02 kay Eugene, sinasabi niyang pilitin niyang tiisin ang mga hirap dahil iyon ang paraan ni 02 sa pagtitiis. Pagkatapos ibigay ang payong ito, umalis si 02 sa eksena at naiwan si Eugene na nakaluhod sa lupa, hawak ang pagkain at pinapanood si 02 na umaalis. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kasalukuyang panahon kung saan makikita si Dayon na kumakaway kay Eugene mula sa kabilang dulo ng pedestrian lane. Habang nagbabago ang signal at nagsimulang tumawid si Dayon sa kalsada, isang mapanganib na sitwasyon ang naganap. Isang motorsiklo na minamaneho ng isang taong abala sa kanyang telepono ay hindi napansin si Dayon na tumatawid sa daan. Nakita ni Eugene ang paparating na panganib at agad tumakbo patungo kay Dayon. Ngunit bago pa siya makalapit, may ibang taong mabilis na hinila si Dayon palayo sa panganib. At yun ay si Alice. At komento ni Alice sa mapanganib na pagmamaneho ng motorista. At si Dayon, na nasa shock pa rin mula sa halos na aksidente, ay nagpasalamat kay Alice sa pagligtas sa kanya mula sa paparating na motorsiklo. Tumugon si Alice sa pasasalamat niya nang walang anumang abala. Pagkatapos, napansin ni Alice si Eugene at kinilala siya. Tinawag ang kanyang pangalan na may pagkagulat. Si Eugene, na nagulat din sa pagkikita, ay nagpasalamat kay Alice sa pagligtas kay Dayon. Nang magtaka si Alice, nilinaw ni Eugene na si Dayon ay kanyang nakababatang kapatid. Nagulat si Alice sa revelasyong ito at nagpakita ng nakakatawang ekspresyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina Alice, Eugene, at Dayon sa isang convenience store. Sinabi ni Dayon na hindi niya alam na kasamahan pala ni Alice ang kanyang nakatatandang kapatid sa trabaho. Ibinunyag ni Alice na 2 araw pa lang siyang nagtatrabaho kasama si Eugene at pabirong sinabi na siya ay junior lang kumpara kay Eugene. Tinanong ni Eugene kung ano ang dahilan ng pagpunta ni Alice sa lugar na yon at sinabi niya na malapit lang siya nakatira. Nagtanong din si Alice kung malapit din ba nakatira si Eugene.
Habang nag-uusap, napansin ni Eugene na nahihirapan si Dayon sa pagbubukas ng kanyang inumin. Tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagbukas ng inumin. Si Alice, na nakakita sa ginawa ni Eugene na pagtulong kay Dayon, ay nagkomento na malamang madalas silang magkikita dahil madalas siyang dumaan sa lugar na iyon. Samantala iniabot naman ni Eugene ang inumin pabalik kay Dayon habang patuloy na nakikinig kay Alice. At makikita si Alice na pinagmamasdan sina Eugene at ang kanyang kapatid na si Dayon. Nagmuni-muni siya na ibang-iba si Eugene ngayon kumpara sa nakaraan at mas mukhang estudyante. Dahil sa kanyang obserbasyon, na-realize ni Alice na matagal na mula nang huli silang magkita. Naisip niya sa loob-loob niya na imbitahan si Eugene para magkita sila muli. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina 04 at 08 na naglalakad sa kalye. Ipinahayag ni 04 ang kanyang pagkainip at pag-aalala na baka kailanganin pa nilang maghintay ng ilang araw pa, umaasang hindi nasayang ang kanilang pagsisikap. Si 08, sa kabilang banda, ay nagmungkahi na kinakailangan ang pasensya. Binanggit niya ang isang tiyak na lugar kung saan nakaharap nila ang agent ng Forest, na nagpapahiwatig na kung hindi babalik ang agent na iyon, tiyak na darating sila sa hinaharap. Inihayag ni 08 na naglagay sila ng mga kamera sa lugar na iyon, na magpapahintulot sa kanila na matukoy si Alice kung sakaling bumalik siya doon. Ipinahayag ni 04 na may seryosong mukha ang kanyang pagkabahala sa sitwasyon sa Forest, na nagpapahiwatig na hindi porket maayos ang kalagayan nila sa Forest ay maaari na silang manggulo ng walang kahihinatnan. Binanggit ni 08 ang pag-aalala tungkol sa posibleng reaksyon ni 02 sa kanilang mga aksyon. Sinabi niya na partikular na inatasan sila ni 02 na huwag galawin ang Forest. Subalit, tinukoy ni 04 na bagaman sinabihan silang huwag targetin ito, walang direktiba laban sa pag-target kay Alice. Iginigiit ni 04 na dahil hindi opisyal nakasangkot ang Forest sa pag-atake sa kanila, walang lohika na sabihin ng Forest na sila ang umatake sa kanila. Kinikilala ni 08 ang lohikang ito, ngunit tila hindi pa rin sigurado. Si 04, tila hindi na interesado sa karagdagang diskusyon tungkol dito, ay nagbago ng paksa sa pamamagitan ng pagtatanong kay 08 kung bakit siya sumama sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Sinabi ni 08 na dahil nasa lugar na sila, maganda sana kung makita nila si 01 bago sila umalis. Gayunpaman, tinanong ni 04 kung bakit kailangan nilang maging abala kay 01. Habang nag-uusap, biglang napansin ni 04 si Eugene at kinilala ito bilang 01, nakasama ang kanyang nakababatang kapatid. Ang pagkakita na ito ay nagdulot ng pagkagulat kay 08 na nakilala si Alice, ang babae na pinag-uusapan nila. Naguluhan, tinanong ni 04 kung ano ang ibig sabihin ni 08. Ipinahayag ni 08 na may pagkabahala at pagkagulat na ang babaeng kasama ni Eugene ay si Alice nga, ang individual mula sa Forest na pinag-uusapan nila. Nagulat si 04 sa revelasyong ito, nagtatanong kung talaga bang si Alice ang babae sa harap ni Eugene. Kinumpirma ito ni 08 nang may katiyakan. Nagalit si 04 nang malaman niyang si Alice, na kanilang pinag-uusapan, ay kasama ni 01. Frustrado at nalilito si 04 kung bakit magkasama si Alice at 01, at naghihinala siya ng posibleng pakikipagtulungan sa pagitan ng Forest at 01. Si 08, na halatang nag-aalala at nagulat, ay nahihirapang tumugon sa galit ni 04. Samantala, napansin ni Eugene na may ibang tao malapit sa kanila at lumingon siya sa direksyon na iyon, ngunit nagawang magtago nina 04 at 08 sa tamang oras, kaya hindi sila napansin. Patuloy na nagpapahayag ng galit si 04, nag-iisip kung bakit posibleng makipagtulungan si 01 sa Forest, at tinatanong ang uri ng relasyon ni 01 kay Alice. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay 02 na tumatanggap ng tawag sa telepono mula kay 08. Iniulat ni 08 na si 04 ay lalong nagiging balisa at paranoid, naniniwalang malapit na ang isang seryosong sitwasyon. Pinayuhan ni 02 si 08 na maghintay hanggang umalis sila at inabisuhan laban sa labis na pakikipag-ugnayan kay 01. Matapos kilalanin ang mga tagubilin, tinapos ni 08 ang tawag. At natapos ang eksena kay 02 na nanatiling tahimik, malalim ang iniisip tungkol sa mga pangyayaring nagaganap. Sa eksena na ito, malalim ang iniisip ni 08 habang tinitingnan ang kanyang telepono at pinag-iisipan ang kamakailang nakita niyang pagkakasama ni 01 at Alice. Nagtataka siya kung bakit magkasama sina Eugene at Alice
at ano ang kanilang koneksyon. Si 08 na nagsasabing papunta si 02 sa kanilang lokasyon kay 04. Subalit sandaling pagkagulat at pagkaalarma dahil biglaang nawala si 04 sa eksena. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Eugene na lumalabas ng kanilang bahay para mag-ehersisyo. Habang nag-uumpisa sana siya, napansin niya si 04 sa isang sulok, nakatingin sa kanya ng seryoso. Kinilala ni Eugene si 04 at tinawag ang kanyang pangalan. Si 04, na may pakiramdam ng pagmamadali, sinabi lang kay Eugene na sumunod sa kanya. At lumipat sina Eugene at 04 sa ibang lokasyon. Nagtanong si Eugene kung ano ang nangyayari. Seryoso ang tono ni 04 habang tinatanong si Eugene kung ano ang ginagawa niya. Ngunit nanatiling tahimik at nagtataka si Eugene. Biglaan, inatake siya ni 04 gamit ang kutsilyo na tumama at nag-iwan ng sugat sa dibdib ni Eugene. Sa kabila ng pag-iwas ni Eugene, hindi niya nakayanan na iwasan ang isa pang saksak sa kanyang binti at sinundan ito ng malakas na sipa sa tiyan mula kay 04. Habang patuloy ang pag-atake ni 04 at tangkang saksakin si Eugene, mabilis na nakariyak si Eugene. Hinawakan ang kamay ni 04 na may hawak na kutsilyo at mabilis na nagbigay ng uppercut na nagpaurong kay 04. At inakusahan naman ni 04, si Eugene na isang traidor na dapat sana'y matagal na niyang hinarap. Samantala nagtataka at nalilito naman si Eugene sa mga akusasyong ito. Lalo pang tumindi ang sitwasyon nang bunutin ni 04 ang isang baril at itutok ito diretso kay Eugene. Ipinahayag niya ang kanyang inis na patuloy na pinagkakatiwalaan si Eugene ng iba, kabilang si 02, sa kabila ng umano'y pagtataksil ni Eugene. Inakusahan ni 04 si Eugene ng muling pagtataksil, habang si Eugene naman ay nagtatanong at nalilito sa sinasabi ni 04. Tumangging makinig sa anumang paliwanag ni Eugene, idineklara ni 04 na wala siyang balak makipag-usap at handa na siyang bumaril. Gayunpaman, bago niya maipaputok ang baril, biglang lumitaw si 08 at inatake si 04 mula sa likuran na nagdulot sa kanilang pagbagsak sa lupa. Galit at nagulat si 04, nagtanong kung ano ang ginagawa ni 08. Sinabihan ni 08 si 04 na malapit nang dumating si 02 at inutos na hintayin muna ito. Nagulat at natahimik si 04 sa interbensyong ito at sa huli ay tumigil siya sa pag-attack kay Eugene at umalis sa eksena. Naguguluhan at naghahanap ng sagot, tinanong ni Eugene kung ano ang nangyayari. Ngumiti si 08 at nagpahiwatig na may mahalaga silang kailangang pag-usapan, ngunit iminungkahi niyang gawin ito sa susunod na pagkakataon. Walang ibinigay na karagdagang paliwanag, umalis si 08, iniwan si Eugene na marami pang tanong sa isipan. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay 05 na nasa tawag sa telepono kay Eugene. Nagulat si 05 nang marinig na inatake si Eugene ni 04 gamit ang kutsilyo. Kinumpirma ito ni Eugene na nagpapahiwatig na mas komplikado at mapanganib ang sitwasyon sa loob ng kanilang grupo kaysa sa inaakala. Si 05 nagpapakita ng pagkadismaya. Akala ni 05 humupa na ang galit ni 04 kay Eugene, ngunit nagulat siya na patuloy pa rin pala ang agresibong kilos ni 04. Ibinahagi ni Eugene kay 05 na mukhang mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa simpleng galit lang ni 04. Isiniwalat niya na inakusahan siya ni 04 na muling trinaydor ang kanilang grupo. Nagulat si 05 sa impormasyong ito at tinanong kung talagang sinabi yon ni 04. At kinumpirma naman ito ni Eugene. Ipinahayag ni 05 na siya mismo ang magsisiyasat sa mga pangyayari. Pagkatapos tapusin ni Eugene ang tawag, malalim siyang nag-isip tungkol sa mga nangyari. Nagbalik tanaw si Eugene sa panahon na siya'y nasa pagsasanay kasama si 04. Sa flashback, hinamon ni 04 si Eugene na tumayo at itigil ang pagreklamo. Kahit pagod at nasasaktan, pinilit ni Eugene na bumangon. Tinitigan siya ni 04 at ipinagpatuloy ang atake ni 04 na nagtapos sa isang malakas na atake sa ulo ni Eugene na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Binigyang diin ni 04 ang kahalagahan ng katatagan at lakas ng loob. Tinanong niya si Eugene kung ano ang inaasahan niyang makamit sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahinaan sa harap ng sakit. Sinabi niya na kahit na may bali ang mga kamay at paa nito, dapat ay matapang na hinaharap pa rin ang kalaban hanggang sa huli. At lipat ang eksena ng si 04 at 08 ay nag-uusap sa isang matensyong sitwasyon. Determinado at balisa si 04, tinatanong kung ito ba ang tamang panahon para manatiling kalmado.
Malinaw na siya'y nababahala tungkol sa sitwasyon, partikular na sa inaakalang pagtataksil ni Eugene. Kinikilala ni 08 ang punto ni 04, ngunit ipinahayag niyang may kakaiba sa sitwasyon. Hinamon siya ni 04 sa pagdududa niyang ito, binibigyang diin na nasaksihan nila ang pagtataksil ni 01 gamit ang kanilang sariling mga mata. Frustrado si 04 sa matigas na paniniwala ni 08 na hindi gagawa ng ganoong bagay si 01, lalo na matapos nilang makita si Eugene kasama si Alice. Gayunpaman, inilahad ni 08 ang higit pang impormasyon tungkol sa mga intensyon ni Eugene. Ipinaliwanag niya na nais ni Eugene na iwanan na ang kanilang mundo at mamuhay ng normal kasama ang kanyang pamilya. Nagpapahiwatig ito ng posibleng maling pagkakaunawa o konflikto sa pagitan ng personal na hangarin ni Eugene at ng mga inaasahan ng grupo. Si 08 ay biglang napaisip, tila may naunawaan siya tungkol sa sitwasyon ni Eugene. Nang mabanggit ang tungkol sa pamilya, nalito si 04 at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni 08. Ipinaliwanag ni 08 na nang magkita si Eugene at Alice, ay kasama rin ni Eugene ang kanyang nakababatang kapatid. Natahimik si 04 habang pinakikinggan ang revelasyon ni 08. Si 08, na sumisigaw at puno ng pag-aalala, ay nagpahayag ng kanyang pagtataka sa sitwasyon. Mahirap para sa kanya paniwalaan na sadyang magkikita si Eugene sa assassin mula sa forest kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Naisip ni 04 na maaaring lumapit si Alice kay Eugene habang itinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na magpapaliwanag kung bakit nakita si Eugene kasama siya nang hindi alam ang kanyang tunay na identidad. Sumang-ayon si 08 sa teoryang ito, kinikilala ito bilang pinakamakatwirang paliwanag sa kasalukuyang mga pangyayari. At bigla, nagkaroon ng alarma at tumingin sila sa monitor ng kanilang CCTV. Nakita nila si Alice na naglalakad papasok sa lokasyon na kanilang binabantayan, na inaasahan nilang babalik si Alice doon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.